Diyos. So makikita po natin dito, sinabi rito sa buong Huda daw, si Haring Ezekias ay naging mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos niyang si Yahweh. Alam niyo po ba, sa history ng mga hari sa Israel, bibihira lang yung naging tapat at naging totoo sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? Mabibilang lamang sila tulad ni Haring David. Pero kahit na gano'n, nagloko pa rin si Haring David. Si Haring Solomon. At saka, sino pa po ba? Siguro ito, si Haring Ezekias. Di po ba? Sabi rito, siya ay naging mabuti at naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Naging matagumpay siya sapagkat ang ginawa niya ay para sa templo. So isang susi po para maging matagumpay tayo sa buhay natin sa mundong ito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay yung paglilingkod po na may katapatan sa ating Panginoong Jesus. Kasi sabi niya rito, ginawa niya ang lahat para sa templo. Sa buhay po ba natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, para kanino po ba natin ito ginagawa? Para po ba sa tao o para po ba sa ating Panginoong Jesus? Para po sa Panginoong Jesus, di po ba? Kasi kapag ang ginagawa po natin ay para sa tao, darating po kasi yung time mapapagod tayo, darating yung time may stress tayo, darating yung time na parang gusto na nating sumuko. Di po ba? Kasi baka sa tao po tayo naglilingkod. Pero pag sa Diyos ka po maglilingkod, nandun po makikita mo na yung kalakasan mo, oo, naghihina ka, pero yung kalakasan mo ay papalitan ng ating Panginoong Jesus. Oo, minsan nawawala yung joy mo, pero andoon napapalitan ito ng ating Panginoong Jesus. At sabi nga po rito, naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya ay para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan. So nandun din po na kailangan nating tumupad sa kautusan. Ano po yung kautusan? Yung po mga nakasulat dito sa ating Biblia. Kaya po lagi tayong nire-remind ang bawat isa sa atin na magbasa ng Bible, magbasa po ng Biblia. Kasi paano mo malalaman yung kautusan ng Diyos kung wala kang binabasa, di ba? Kung hindi mo alam kung ano po yung nakasulat dito sa ating Biblia. Kaya po tayo, ugaliin natin yung pagbabasa ng Bible para alam natin kung ano ba yung kautusan ng Diyos na dapat po nating sundin. At yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sinabi pa po rito, at ginawa niyang buong puso at ginawa niyang ng buong puso at may katapatan sa kanyang Diyos. So maliwanag kong sinasabi rito, ang paglilingkod sa Panginoon kailangan ay buong puso. Di po ba? Hindi niya sinabing kalahati ang ibigay mong puso mo para sa ating Panginoon. Kailangan po ay buong buo. Lahat-lahat po sa buhay po natin. Alam niyo po ba yung tatlong T? Yung talent mo, yung treasure mo, tsaka yung time mo. Yan po yung mga bagay na maibibigay mo ng buong puso sa ating Panginoong Jesus. Yung talent mo, kung marunong kang kumanta, kung marunong kang sumayaw, ibigay mo ng buong puso sa ating Panginoon. Yung time mo, di ba? Ano mo ibibigay yung time mo sa Panginoon? Di ba kung minsan nabibisi tayo? Pero dapat sa lahat ng ginagawa natin, nandoon na iniisip pa rin natin ang Panginoong Jesus. Yung treasure mo, yung mga bagay na tinetreasure po natin sa mundong ito, dapat ay binibigay natin lahat yan sa ating Panginoon. Tandaan po natin, buong puso. Dahil yung command ni Lord, ibigin niyo ako ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Di po ba? Kaya lagi sa atin nire-remind ng Panginoon na yung pag-ibig niya natin dapat sa Kanya buong buo.
At ginagawa niya ito ng may katapatan sa kanyang Diyos. So ang paglilingkod po sa Panginoon, dapat walang halong kasinungalingan. Di po ba? Wala pong halong na mga bagay na tinatago natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil kahit kailan po, hindi tayo makakapagsinungaling sa Kanya. Di po ba? Opo, makakapagtago tayo sa tao. Opo, makakapagtago tayo pag patay yung ilaw. Di po ba? Pero sa Diyos po, wala tayong may tatago po sa Kanya. Kaya yung buhay po natin ito, kung gusto po natin maging matagumpay, tulad po ni Haring Ezekias, then maglingkod din po tayo sa Kanya ng buong puso at ng may katapatan. At lahat po ng ginagawa natin, siguraduhin natin na ginagawa natin ito para po sa ating Panginoong Jesus at hindi po para lamang sa tao. So, kanino po ba tayo naglilingkod? Sa Diyos. Anong gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya? Kalahati o buo? Buong puso. Pag naglilingkod po ba tayo sa Panginoon, may kahalong kasinungalingan? Wala po. Dapat po ay buong katapatan tayo maglilingkod sa ating Diyos. At naninigurado po tayo, makakasigurado tayo na ang buhay po natin ito sa mundong ito ay magtatagumpay po tayo sa kahit anumang laban, sa kahit anumang problema, sa kahit anumang pagsubok ng mundong ito. Mapagtatagumpayan po natin kapag tayo po ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Jesus. So, yun lang po.